Good news naman po, isang linggo matapos mabiktima ng ransomware attack ang website ng PhilHealth, muli itong nagbalik online para ma-access ng publiko. Pero iginigiit ng DICT, hindi sila nagbayad ng ransom. Gayunpaman, may suhestyon ng mga IT expert upang hindi na maulit ang hacking. May balitang A to Z, si Ian Maghanon. Balik operasyon na ang website ng PhilHealth pasado alas 12 kaninang tanghali sa pamamagitan ng National Computer Emergency Response Team ng Department of Information and Communications Technology at PhilHealth. Nabiktima kasi ito ng ransomware attack mula sa hacker group na Medusa noong nakaraang Biyernes, dahilan ng mahigit isang linggong kawalan ng access ng publiko sa website ng State Insurance Company. Ngayon nga po, nasa restoration stage na tayo. Yes, we confirm na bumalik na-monitor namin na nakabalik na yung kanilang mga websites and all. Ang hinihintay na lang namin ay yung official advisory ni PhilHealth when they can resume back their online services. Ayon sa isang IT expert, ang ransomware attack ay isang uri ng virus na nagbabantang isa sa publiko ang personal na data ng biktima nito o kaya naman ay permanenteng ibablock ang access ng biktima sa sarili nitong domain. Sa kaso ng PhilHealth, data at impormasyon ng 72 empleyado ng ahensya sa Metro Manila ang nakuha. Kasi ilan sa mga workstations ng ating empleyado ang kanilang napasukan, so yung mga ID ng ating empleyado ang kanilang nakuha. Modus ng hackers ang humingi ng ransom para maibalik ang access ng domain ng biktima. Pero giit ng PhilHealth at DICT, hindi ito nagbayad ng ransom alinsunod sa polisiya ng gobyerno. We are not going to pay any ransom. Actually, ang hinihingi nila is around $300,000 or 17 million. But again, accordingly to our government policy, we are not going to pay any ransom. We did not pay $300,000 to Medusa. Bagay na marapat lamang umanong gawin ng gobyerno ayon sa mga eksperto. Ang daming mga information na ito na kailangan nating i-secure sana. Pero wala na tayong magagawa kasi nakalock na siya. At ang tanging solusyon lang, bayaran natin na hindi naman pwede. Sa ganitong paraan, maiiwasang ulitin ito ng mga hacker. Pero dapat raw I-update natin yung mga system natin at i-upload natin yung mga backup files. Ipinakita ng IT expert ang dark web o yung pinakaliblib na parte ng internet kung saan nagkukuta ang mga cyber criminals. Na-access lamang ito sa pamamagitan ng Tor browser. Dito makikita ang oras na tumakbo magmula ng isailalim sa ransomware ang website ng PhilHealth. Una nang sinabi ng cybercrime group na hindi naidulog ang insidente sa pulisya. Lahat ng government agency, merong Computer Emergency Response Team, CERT, CERT. So yun yung nag-aayos ng mga problema when it comes to sa mga ganyang system software. So unless magre-report sila sa amin or kung sa NBI or kanino man, but in this case, hindi sila nag-report sa amin. Gayunpaman, patuloy ang investigasyon upang matunton ang mga miyembro ng Medusa. As to who are behind this or what are the real identities behind the persons, as members of Medusa, hanggang ngayon hindi pa namin makacertain yan. Well, those things, so far, wala pa naman nagreklamo sa mga hospital dahil sa pag-access nila. No? At usually, yan doon sila nagreklamo siguro sa opisina ng PhilHealth. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.